4 na araw mga idol bago magsimula ang Game 1 ng NBA Finals, patuloy rin naman ang Dallas Mavericks sa paggawa ng iba't ibang klaseng estratehiya na may pangtatapat sa Boston Celtics. Araw-araw nagpra-practice upang mas maging handa, ngunit kahit man nakafocus ang buong team ng Dallas sa kanilang serye sa NBA Finals, hindi pa rin naman nakakalimutan ng kanilang front office ang posibleng move na kanilang gagawin sa off-season. At base nga sa pinakahuling inilabas na balita at sinang-ayunan pa ni Stephen A. Smith, susubukan nga po ng Dallas Mavericks na makipag-agawan sa pagkuha kay Bronny James sa NBA draft na gaganapin sa huling linggo ng June. Bali, gagawin nga nila ito upang maisakatuparan ang kanilang plano na kunin rin si LeBron James sa free agency. Yes mga idol, tama nga ang inyong narinig, isa nga ang Dallas sa mga teams na gustong kumuha kay LeBron, gayong gusto nga itong itandem kina Luka Doncic at Kyrie Irving. At isa nga sa mga paraan para maisagawa nila ito ay ang pagkuha muna nila sa anak na si Bronny James. Pero syempre, bago nga nila ito gawin, kailangan muna nga nilang mag-focus sa Game 1 since dihado nga sila sa lahat ng aspeto kontra sa Boston Celtics. Yes mga idol, kahit man marami ang napatunayan ng Dallas Mavericks sa kanilang nagdaang serye sa pagtalo nila sa mga mas malalakas na kupunan sa West, parati para naman silang maagang nadedehado. At eto nga dahil sa katotohanan na hindi pa natatalo ni isa mang beses ang Boston Celtics sa Game 1 sa tuwing ginaganap ito sa loob ng kanilang home court. Marami na rin naman nga po mga analyst ang nagsasabi na as of today, mas mataas talaga ang tsansa na manalo ang Celtics sa unang laro sa final since sila ang mas malakas na team. Kaya hindi na nga kayo dapat pang magtaka bakit liyamado agad ang Boston sa mga ginaganap ngayon na pustahan. Ngunit bagamat man lamang ang Celtics, hindi naman nga ibig sabihin nito na mananalo agad sila, gayong marami nga ditong pwedeng mangyari lalo pat hanggat healthy at naglalaro sa Dallas sina Kyrie at Luka, kayang-kaya nilang maagawang panalo sa kanilang unang paghaharap. Samantala, ilang linggo lamang matapos patalsikin ng Lakers ang dating head coach nila na si Darvin Ham, ay may mga nagsilabasang balita na nga sa social media patungkol sa pagbabalik nito sa NBA. Sa katunayan, noong nakarang araw pa lang, kinausap siya ng Golden State Warriors para maging bagong assistant coach ni Steve Kerr. Maliban dyan, may lumabas rin naman ngang balita ngayon na kinausap na nga po siya ng front office ng Phoenix Suns para kunin bilang assistant coach ni Coach Mike Budenholzer. Para nga sa inyong kalaman, nagkasama na nga ang dalawang ito sa Milwaukee Bucks noong magkampiyon taong 2021. Ngunit sa kabila nga ng history ng kanilang pagsasama, mismong si Coach Ham na ang tumanggi sa naging alok sa kanya ng Phoenix Suns. Bagamat man hindi nito sinabi ang tunay na rason ng pag-ayaw niya, marami nga po ang naghihinala na mas gusto nito na maging head coach muli ng isang NBA team kaysa bumalik sa pagiging assistant coach. So that's it mga idol, ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.